Si Chuenchong naman, mas gumanda na ang lagay matapos magpatingin sa albularyo. Pero nung gabing yon, pinatawag na naman sila. Hindi makatanggi si Nachong kahit alanganin pa rin. Pupunta tayo ron. Isang pamilya na nga nabiktima. Hindi na pwedeng pag-alagala pa yun. Tama ka naman dyan, kuya. Kaso hindi mo naman ilagay mo. Nakakatayo ka nga, oo, pero makakatakbo ka ba? Hindi mo nga yata maiangat yung itak eh. Basta pupunta tayo. Ay, kayo mag-aboy. Look out mo lang ako. Okay, bakit? I told Steven everything. It's been every day for the last month obsessing over it. Last semester wasn't rock bottom and maybe so then. Do you feel guilty? This is bad. That is psychotic, and I love it. Ay, bakit? Bakit kumitis sa piyang mata ba? Pabayan nung kabalbalan na naman yung iniisip mo dyan, ha? Ito naman si kuya. Hindi naman to kabalbalan eh. Pintuto as in gold. As in golden boy. Kasi, di ba? Meron tayong golden boy dito. Di ba, Omar? Oo. Teka. Huwag niyo sabihin na ako yun. Naku, Chang. Omar, kasi hilaw na hilaw kami ngayon. Kita mo naman si Chuenchong, di ba? Iika-ika pa, oh. Ganito na lang. Support kineme ka sa amin, ha? Ako yung babanat kapag may enkwentro. Baka nga wala rin habulan, di ba? Mahirap yan iyo. Kailangan namin ng tulong. Pero hindi ka namin pwedeng pilitin. Ikaw pa rin ang magpapasal. Malaki yung takot ko, oo. Pero mas malakas din yung gusto kong tumulong at makabawi man lang sa kabutihan nila sa amin ni Mabel. Kaya naman sumama ako. Nakasakay na rin ako sa jeep at may mga patalim at itak na nakasukbit sa likod at berang ko. Abot-abot ang dasal ko noon hanggang makarating kami sa nayong nagpatawag. Oh, kakausapin ko lang yung mga tao sa loob, ha? May sakit daw yung tatlong matanda, eh. Tsaka yung isang bata dito. Kaswang daw yung pinaghihinalaan nila, eh. Sige po, Chang. Tawagin na lang po ako kapag kailangan. Sasama rin ako. Mukhang paya para ba sa loob. Tsaka muna iyo, ha? Huwag kang mag-alala. Baka kailangan lang namin palimutan ng pangontra itong bahay. Naiwan ako sa jeep. Medyo kampante ako dahil kalmado ang usapan sa loob. Kumuha pa nga si Chong Egay ng mga gamot sa jeep at bumalik ulit. Pero biglang nag-iba yung hangin. Parang bumigat. Bumaba ako at naglibot sa gilid ng bahay, doon sa may kuprahan sa tabi. Bagay alam pero may amoy.